Sardinas! Charot lang. Sobrang dami nagre-request na gusto nilang makita na kumain ako ng sardinas. Ngayon nagpaluto ako ng ginisang sardinas na may itlog na may kamatis bilang merienda naman na ngayon. Samahan niyo kung kainin natin siya habang chinichika ko sa inyo kung ano ba yung nangyari sa Caloocan kasama yung mga batang nagpa-picture sa akin. Pumunta ako doon kasi may ganap yung kaibigan ko. Parang, alam mo yung gender reveal ng anak niya. Pagkatapos noon, lumabas ako. Sobrang daming bata sa Caloocan, di ba? Tapos yung mga bata biglang lumapit sa akin, tapos nagpa-picture. Ang unang akala ko, magpapa-picture lang talaga sila. Pero, may isang batang lalaki, lumapit siya sa akin. Seryoso yung mukha niya. Seryoso siya na para bang, alam mo yun, malungkot Malungkot yung feeling niya nung pagkakalapit niya sa akin. Tapos medyo yung mata niya, parang seryoso talaga siya. Tapos sabi niya, Tito Mars, huwag na po kayo mandidiri sa sardinas. Kasi masarap naman po yun, ganon. Tapos ako, sabi ko, hala, nalungkot ako. Nalungkot ako na marami palang batang naniniwala na talagang hindi talaga ako kumakain ng sardinas. At naniniwala na totoong nandidiri ako sa sardinas. Tapos sa TikTok, sa mga posts na ginagawa ko, lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon, yung mga ganong edad, siguro mga below 10 years old, minsan mga 7, 8, parang meron pang mga 6 years old, na mga batang talagang naniniwala na nandidiri ako sa sardinas. Ginawa ko tong video na to kasi gusto kong malaman ninyo na talagang pag-iinarte lang naman po talaga yun. Kasi meron pa rin talagang mga taong hindi naniniwala na kumakain ho ako ng sardinas. Gaya nga po ng sabi ko dun sa video ko at sabi po ng lola ko, kumakain naman po talaga ako ng sardinas. Sadyang para sa akin lang po talaga, gusto ko lang po talaga lutuin ng maayos yung sardinas. Kasi nga medyo nalalansahan naman po talaga ako. Pero yung pandidiring gano'n na, may mga ganong klaseng reaction, hindi naman po talaga totoo yun. Sadyang content lang naman yun. Tapos ito pa, merong mga tao nagsasabi sa akin na kahit ano daw yung gawin kong pagpapakabait o kahit magpakabait daw ako sa social media, mag-iba daw ako ng content, na parang yung content na ginagawa ko na ho ngayon sa lola at lolo ko, na pinapakita ko po yung katotohanan sa buhay ko. Sinasabi nila na kahit anong gawin ko, hindi ko na mababago yung imahe ko sa social media. Para naman po sa akin, nire-respeto ko naman po yung mga ganong klaseng opinion, yung mga ganong klaseng komentaryo ng mga tao sa paligid ko. Kasi alam ko rin naman po sa sarili ko na, wait lang. Sarap ate. May kalamansi pa to, tamang-tama merienda na. Alam ko naman po sa sarili ko talaga na marami po talagang taong na-offend at marami po talagang taong mga nabastusan sa mga ginawa kong eating challenges, lalong-lalo na po sa pagkain ko ng sardinas. Nung time na yon na nag-iinarte, na parang pinandidirian ko po yung pagkain ng mga mahihirap. Alam ko naman po yung mga yon at alam ko rin naman po na hindi po lahat ng tao ay mapapatawad po ako agad-agad sa mga ganong klaseng content na nagawa ko. Nire-respeto ko po yung mga tao na yun. Pero ang sa akin naman po, hindi ko naman po talaga intensyon na baguhin yung imahe ko po sa social media, dito, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, o sa kahit saang platform pa po yan. Ang sa akin lang po, gusto ko lang po talagang ipakita yung totoong ako ngayon, na alam niyo yun, na hindi na po ako nagpepeke ng content, na hindi ko na po inaartehan, na hindi na po ako nagtatago sa imahe ng Tito Mars na maarte. Nakakatuwa kasi sobrang daming comments na ngayon, sobrang daming tao na nararamdaman ko na natutuwa at naaaliw sa mga contents na ginagawa ko. Content na totoo, content na hindi nagkukunwari, content na alam mo yon, good vibes lang. Kasi na-realize ko din talaga na sa social media, napakadami ng toxic ngayon, di ba? Lalo na sa mga issue na lumalabas ngayon, sa mga content creators na, alam niyo yun, mga issue sa mga bagay-bagay. Tapos sabi ko, na-realize ko rin naman talaga na bakit pa ako dadagdag sa katoksikan kung tapos na ako sa ganong klaseng pagpababida. Kasi mahirap eh. Mahirap talaga yung pabida-bida ka. Tapos para sa engagement. Totoo naman talaga na kapag may engagement ka, good or bad, talagang publicity. Sikat ka talaga. Pero ang mahirap nito is kung gaano mo siya kayang panghawakan yung kasikatan mo na yon.
sa pagpapabida sa social media na yung mga ginagawa mo is puro katoksikan. Kaya ayun, masaya ako na kahit papaano ako, nakapag-transition ako sa katoksikan, sa karakter na Tito Mars na maarte, sa ganito na totoong tao, totoong mamamayan, at talagang content creator na pinipilit na hindi na magbigay ng katoksikan sa social media. Kasi alam ko naman po na punong-puno na po ng toxic yung social media. Maraming salamat po uli. Ang sarap!